May panibago na naman pala akong project dahil may nagpagawa sa akin ng malaking isda. Ito na siguro yung isda na gagawin ko na malaki mga boss. At saka ang gamit ko dito, kawayan. Dahil nakita man nila yung ginawa ko na isda na buto gamit ang driftwood. So ito naman pala yung aking gagawin dito. At saka sabi ni sir, kaya ko daw ito. Pero malaki ito mga boss, napaka-challenging lang talaga ito pag asimbulin. Dahil mahirap itong asimbulin mga boss dahil kawayan yung gamit dito. Pero may mga diskarte lang yan dito sa paggawa. Ang diskarte ko pala dito, gagamitan ko ito siya ng screw bolt. Kasi pag pako yung gamitin natin dito, siguradong mahirapan ako sa pag-assemble nito. Kasi may posibilidad kasi na yung pako matanggal siya sa may kawayan. Pero pag screw bolt talaga, mas maganda talaga siya. Katulad nito mga boss, gagamitan ko na ito siya ng screw bolt. Binutasan ko pala ito ng maliit lang na bala ng barina. Yung sakto lang talaga sa screw bolt para paglagay ko. Fix na fix lang talaga siya. At saka pag paigpit, saktong-sakto lang talaga para hindi siya talaga matanggal. So ganito lang mga diskarte mga boss. Kasi kung pako, siguradong pag i-bend mo yan mga boss, matatanggal talaga yung ang kawayan sa inyong kakabitan. So ganyan lang mga tirada ko dito. Ang kagandaan lang talaga dito pag screw bolt yung gagamitin mo dito, talagang maigpit talaga yung pagkalagay nitong mga kawayan na ikakabit ko. So ganito lang pala yung mga proseso ko dito. At saka nagsukat na ako dito kung ano kalapad yung isda na gagawin ko. Ang gagawin ko pala dito na isda tilapia. So malaki ito na isda ng tilapia. Madami namang proseso sa paggawa nito mga boss. At saka mga kagamitan na pwedeng gawing malaking isda. Pero yung naisipan ko dito, itong kawayan at saka mas matipid pa talaga ito kaysa magamit ka ng bakal, gagamit ka ng styrofoam. Pero ito mga boss, ipapakita ko sa inyo mga boss na gawang kawayan ng talaga itong gagawin natin na malaking isda. At ang gagamitin ko naman dito na kanyang kaliskis, yung makikita lang din dito sa paligiran natin mga boss. Dahil marami namang pwedeng gawing kaliskis siya dito mga boss. At saka pang native product design pa talaga yung ating i-design dito. Dahil first time ko talagang gumawa nito, talagang napakahirap din palang gawin ito na design. Pero kayang-kaya yan mga boss dahil siyempre kailangan lang natin dyan talaga ng diskarte at saka tiyaga talaga para mabuo ko itong kanyang skeleton. Bali ganito lang pala yung paglagay ko dito. At saka pasensyaan nyo lang talaga yung aking pag voice over na may tunong Ilonggo talaga yung aking pagtatagalog. Pero okay lang yan mga boss, importante napapakita ko sa inyo yung aking ginagawa at saka na-explain ko din. Kaya sa mga viewers ko pala dyan, maraming salamat sa inyong pag-intindi. Tsaka mahirap din kasi na magamit ka talaga dito ng music, baka makopyright ka pa. So ito talagang busis na lang talaga mga boss para wala talaga tayong problema talaga dito sa ating account. So sariling busis, bala na mabas tayo sa ano yung mga sinasabi natin dito. Importante mahalaga, charot lang. Itong charot pala na sinasabi ko mga boss, bali expression ko lang din ito mga boss. At saka ito din yung natutunan ko din sa mga LGBT na kaibigan ko. Buti na lang mga boss, hindi ako nahawaan nila na maging bakla. Buti na lang nahawaan na lang nila ako ng charot. Sa totoo lang mga boss, maganda palang kasama yung mga LGBT, lalo na pagkasama mo sila, may enjoy ka talaga sa kanila. Lalo na pag sila yung kasama mo, talagang i-smile ka lang, ngiti ka lang talaga sa kakulitan nila. Kaya shoutout ko lang pala yung mga LGBT natin dyan. Inabutan na talaga ako dito ng ulan habang nagbo-voice over. Kaya kung mapansin nyo mga boss, maingay talaga siya dahil nag-aulan. Ito talaga yung pinakamahirap na kung gusto mo talaga maka-upload kagad ng video tapos umulan, so wala ka talagang magagawa. Dahil ito talaga yung problema ko talaga mga boss, nahihirapan ako mag-voice over tapos yung maingay din talaga. Minsan marinig nyo pa talaga dito ng mga palaka, manok at saka yung mga tuko. Pero siguro masasanay na lang din siguro ako nito mga boss at saka magagawa din ito ng paraan kung paano ko talaga ma-improve itong aking pag-voice over. Kaya kung wala na talagang improvement mga boss, kaya pasensyaan nyo na lang talaga ako. Baka masasanay na lang kayo sa kapapanood nito at saka masasanay na lang din talaga kayo sa aking pananalita. So bali ito na pala yung last na nilagay ko dito na kanyang lalagyan ng kanyang kaliskis. So ganyan lang mga tirada natin dyan mga boss. Bali dito naman na parte nilagyan ko na pala ito ng pako dahil dito na side nya pwede siyang lagyan ng pako kasi hindi naman ito gagamitan na ng screw bolt para tipid na talaga siya. Yung mga importante lang talaga yung gagamitan ko ng screw bolt. Bali ito na pala yung resulta ng skeleton nya. Ito naman pala yung gagawin ko na bunganga nya dyan na part at saka dito yung mga palikpik nya at dito na part yung kanyang palikpik pagkatapos dito sa kanyang buntot. Bali ito pala yung gagamitin ko dito. Kung tawagin ito sa amin sa Ilonggo, suwak. Bali ito pala yung materials na galing sa nyog. So hanggang dito na lang muna yung aking paggawa mga boss at saka gagawan ko ito ng part 2. Dahil itong ginahawakan ko, ito yung gagawin ko sa kanya na kaliskis. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood.